Praise Release. Alas 5 ng hapon, ito ang 702 DZAS kung saan pinanghahawakan ng mga pangako ng Diyos na buhay dahil sa hindi nagbabagong pag-ibig ni Hesukristo para sa akin at para sa iyo. Kaya, simulan mo na! Pangako niya'y panghawakan mo. Pangako niya'y panghawakan mo. Pag-ibig niya'y walang pagbabago. Walang pagbabago. Sige na, sige na. Kapag dumadanas ng dusa, huwag mong limutin siya. Kapag pumapanaw ang pag-asa, higit kang inaakay niya. Kapag milisan ng kaibigan, siya ang maaasahan. Hindi ka pababayaan sa iyong kalungkutan. Pangako niya'y laging panghawakan mo. Niya'y laging panghawakan mo. Pag-ibig niya'y walang pagbabago. Walang pagbabago. Kaya simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kabutihan niya at pag-ibig na hindi kailanman madarating. Kaya simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kagalakan niyang pangako na hindi kailanman maglalaho. Kapag ika'y mayroong pagdududa, balikan kaniyang salita. Huwag mong hayaang patalo ka pa sa kalaban, huwag mangangamba. Kapag nahulog sa kasalanan, ay may kapatawaran. Hindi ka bababayaan sa iyong pangangailangan. Pangako niya'y laging panghawakan mo. Laging panghawakan. Pag-ibig niya'y walang pagbabago. Kaya simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kabutihan niya at pag-ibig na hindi kailanman madarating. Kaya simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kagalakan niyang pangako na hindi kailanman maglalaho. Simulan na. Nang sumabay, kumaway, itaas ang kamay sa kataas-taasang pagtig, pinapupurihang ngalan. Purihin siya. May ginawang kadakilan ng Panginoon. Marapat lamang na purihin natin habang panahon. Kaya Simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kabutihan niya at pag-ibig na hindi kailanman madarating. Kaya simulan mo na magpuri sa pasasalamat sa ating Diyos Ama sa kagalakan niya pangako na hindi kailanman maglalaho. Kaya simulan mo na. Magandang hapon, kaagapa. Ito ang programang Praise Release sa himpilang 702 DZAS AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines sa Metro Manila, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Aloha Cero, kasama ngayong hapon sina Grace Estabilio, Absi de Ferrer, Kayla Escalante at Aruel Mendoza. You can also listen to us live online through febc.ph o kaya sa YouTube channel natin, 702 DZAS FEBC Radio TV, and through via satellite through Radio Garden. Ako, try niyo po yan. And if ever you have
mga request, naku, mag-email po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph. O kaya, meron kayong mga song covers na mga favorite ninyong mga worship songs, we welcome those, lalo na ang mga sariling komposisyon. Yan, ulit po natin ang ating email address, dzasinfo@febc.ph, para mag-sharean tayo ng ating mga likhang awitin at mga inawit na mga favorite nating songs. We pray po that the inspiring music we share, together with encouraging praise reports and relevant prayers for the nation, will uplift your spirit this late afternoon. Meron po tayo siyempre ang Bible reading, no, mula sa Magandang Balita Biblia version, awit 119:11 verses 11 to 13. Awit 119 verses 11 to 13. Sabi rito, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Pupurihin kita, Yahweh. Ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Your hand makes me feel there are a lot of things out there. Your hand makes me feel days and nights you really care. When I'm wounded, when I'm down, a single touch takes away the frown. When I'm crying, when in tears, you wipe away and shed the fears. Your hand lifts me up from the fires of hell, I'm free. Your hand carries them all the troubles that I do need. When I'm wounded, when I'm down, a single touch takes away the frown. When I'm crying, when in tears, you wipe away and shed the fears. Your hand is the cradle before I go to bed. Your hand is the music that heals my wound. Your hand is the wind that lifts my soul. Your hand touched my face when tears flowed down my eye. Your hand makes me strong when boredom conquers my pride. When I'm wounded, when I'm down, a single touch takes away the frown. When I'm crying, when in tears, you wipe away and shed the fears. Your hand feels my pain with the storm that's over me. Your hand wipes away the embedded scars that you can see. When I'm wounded, when I'm down, a single touch takes away the frown. When I'm crying, when in tears, you wipe away and shed the fears. Your hand is the cradle before I go to bed. Your hand is the
cradle before I go to bed. Your hand is the music that heals my wound. Your hand is the wind that lifts my soul. An original composition by Eugenio Corpus III. Inawit po yan ng Tertium Band, Your Hand, right here on 702 DZAS. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa ating programa ngayong Sunday afternoon. Another original composition. Ito, mula naman sa panulat ni na Jean Rodriguez and Sig Saliendra. Awitin naman po ito ng Avenue of Grace Worship. Ang titulo, Ako'y Lumalapit. Dito po yan sa Praise Release. Ako'y lumalapit kahit na anong bigat ng dalahin ngayon. O Diyos, sa'yo'y lumalapit kahit na anong gulo ng panahon. Ikaw ang purihin, sa biyaya mo'y nakakatayo. Sa presensya mo ay nagbabago. Ako ay lalapit, ako ay aawit. Sa piling mo'y nabubuong muli kaligayahan, kapayapaan. Sa puso kong sa'yo'y nananapit, Ako'y lumalapit, ang makasama ka'y di mapapantayan. O Diyos, sa'yo'y lumalapit, pagpapala mo'y tiyak na nariyan. Ako'y mananatili, sa biyaya mo'y nakakatayo. Sa presensya mo ay nagbabago. Ako ay lalapit, ako ay aawit. Sa piling mo'y nabubuong muli kaligayahan, kapayapaan. Sa puso kong sa'yo'y nananapit, katapatan mo'y di maglalaho. Pag-asa ko'y nakayakap sa'yo. Katapatan mo'y di maglalaho.
Simbahan sa Radyo, online services, hatid ng inyong FEBC Radio. Alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, pananambahan. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, English service. Alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, Chinese service. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, English service. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Tagalog service. Simbahan sa Radyo, hatid ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Happy First Sunday! Ako po si Grace Estabilio, una maghahatid ng good news. Nakita natin ang halaga ng delivery service at e-commerce nang magsimula ang pandemya. Malaking tulong ito para iwas sa panganib na dala ng COVID-19. Pero habang umaangat ang e-commerce at demand ng door-to-door deliveries, dumarami naman ang basura na mula sa mga binibili natin. Ayon sa 2020 report ng Department of Environment and Natural Resources, nangunguna pa rin ang mga plastic sa listahan ng pollutants sa Metro Manila. Kabilang dito ay mula sa food containers, mga bote at wrappers na galing sa online shopping deliveries. Kaya naman, isang social enterprise na tinawag na Juan Bag ang nag-isip ng paraan para masolusyonan ito. Ayon sa founder na si Rachel Lacanlale, nangungolekta sila ng plastic bags, pouches, mailers at bubble wraps ng libre at saka ito i-recycle para gawing bag. Nagsimula ang ideya nilang ito noong 2019 na unang tinawag na Juan Box kung saan nakatuon sa take-out containers. Pero ngayon ay opisyal nilang tinawag na Juan Bag kung saan layo nilang ma-promote ang maayos na ecosystem sa Metro Manila at mindful consumption ng mga mamamayan. Nakipag-partner sila sa iba pang organisasyon na makagagawa ng bagong packaging materials. Ayon kay Ms. Rachel, nilagyan din nila ito ng QR codes para malaman ng consumer kung gaano karaming carbon emission ang na-save at ilang beses na nagagamit ang bag. Pwede rin nilang kolektahin ang nagamit na bag mula sa consumer, i-sanitize, repair at ibalik sa online businesses para magamit muli. Kaagapay, kahit sa maliit na paraan ay meron tayong maiaambag para umayos at gumanda ang ating kalikasan. Siyempre, magandang masimulan at ma-practice ito sa loob ng ating tahanan. Sa lahat ng ito, mahalaga pa rin ang laman ng ating kalooban. Kung maayos ang ating puso at isip, magagawa nating makiisa at tumulong sa kapwa ng may kapanatagan. Unang Pedro 1:22. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan. At yan ang aking hatid sa iyo. Ako po si Grace Estabilio. Han, doon naman tayo sa mga damit. Ma'am, sir, alam ko po na miss yung isa't isa dahil nagka-lockdown. Pero, wag po munang mag-holding hands o akbayan. Social distancing po muna lalo't nasa public place po kayo. Maigi na pong safe tayo kaysa magkasakit, di po ba? Maging responsable, maging ligtas. Sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Robert Suarez ng Christ the Capstone Believers Fellowship. Samahan niyo po ako sa isang panalangin ng Panginoong Hesus. Kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na makadudulog sa trono ng iyong awa. Kami pong tinataas ang bawat pamilya na affected ng COVID-19, lalo na yung mga nawawalan ng mahal nila sa buhay. Panginoon, ikaw po ang nakababatid ng kanilang mga pinagdadaanan sa kalungkutan sa kasalukuyan. Ikaw, Panginoon, ang katatalos ng kanilang kinabukasan. Amin pong panalangin na ikaw ang patuloy na mahayag nawa sa bawat nawawalan ng mahal sa buhay. Maging ang kanilang mga financial na status sa kasalukuyan
marami sa aming mga kababayan sa kasalukuyan na talagang hirap na hirap. Lalo na yung mga batang talagang kailangan nila ng paruga. Panginoong Yesus, habagan niyo po ang pamilyang ito. Sa lahat ng ito aming panalangin, sa kapanapangalan ng aming Panginoong Yesus na sariling tagapagligtas. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Praise Release. As we worship you, you are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here working in this place. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's declare, you are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here touching every heart. You are here touching every heart. I worship you, I worship you. You are here healing every heart. You are here healing every heart. Turning lives around. I worship you, I worship you. You're mending every heart. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You're a waymaker, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Lord, you are a maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is
Indeed. The Creator of the heavens and the earth continues to move and to work and to change the hearts of people, for He is the Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. He is the God we serve right here on 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. And I pray you are comforted and encouraged with who our God is. Salamat sa version na yan ni na Ogie at Regine Alcacid. Magandang hapon po kina Lirio sa Longasebok ng Angon, Rizal, Roland Tatel ng San Pedro, Laguna, kina Apong Iling Montemayor at Apong Maring de la Cruz ng Sasmuan, Pampanga. Hello rin po Ate Luz de la Cruz, Ogie and Pinky Marcelino, aking kumare at kumpadre, Edgar Araza, Sonia Aquino Ruiz, Emily de la Cruz, Michael Lumen, Violeta Agustin. Good afternoon, Yoli Ramos. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Ate Edis Paglinawa ng 13 Martires, kay Rosita Abrenalin Cuevas, Lina Umali, Chona Belen Ilaga ng Bawan, Batangas, Angel Velasco Alcaraz ng Nai Cavite at kay Dayan Oliva Rojas ng Dayan Oliva, taga Rojas, Oriental, Mindoro. Maganda hapon po. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa ating mga program. At syempre, patuloy po kayong ma-encourage ng ating mga nakatutuwa at naka-lift up ng mga awiting ito. Next one would be an original composition ni Kuya Henry Francis Gasser. Awitin po ito ni Nika Siazon. Jesus, Buhay Ko. Dito po yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Yeah, yeah, yeah. Oh. Walang hanggan kayo pa hindi magbabago sa kalwalhatian mo nariyan lang naging tataas ng pupurihin nga lang kayo susundin ang siyang nyo isasama ang salita biyayang natawan nyo ibigkas pananalig na mula sa inyo bakas dahil Jesus kayo ang patunay katwiran nyo at gabay matataglay ang aking puso binago nyo pagharian nyo isipan ko tatahakin na landasin nyo dahil ako ay pinatawad mo bawat kaway nalay sa inyo isipan namin isusuko lahat sa akin para sa'yo dahil kayo Jesus ang buhay ko kabutihan niyo sa presensya niyo ay pipisan kaluguran niyo ay kalakasan sa tigan mo Diyos namin kayo'y tatanghal wala kang katulad o aming Jesus inalay nga ang buhay niyo puspos upang makamit namin kaligtasan kapatawaran sa aming kasalanan ang aking puso binago niyo pagharian niyo
landasin niyo, dahil ako ay pinatawad mo. Bawat gawain alay sa inyo, isip damdamin isusuko. Lahat sa akin para sa'yo, dahil kayo, Jesus, ang buhay ko. Wala kang katulad doon, Jesus. Inalay nga ang buhay mo, puspos, upang makamit namin kaligtasan, kapatawaran sa aming kasalanan. Ang aking puso binago niyo, pagharian niyo isipan ko. Tatahakin nga landasin niyo, dahil ako ay pinatawad mo. Bawat gawain alay sa inyo, isip damdamin isusuko. Lahat sa akin para sa'yo, dahil kayo, Jesus, ang buhay ko. Dahil kayo, Jesus, ang buhay ko. Dahil kayo, Jesus, ang buhay ko. Jesus, kayo lang ang aking buhay. 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 Jesus. Ngayong panahon ng quarantine, marami ang nasa bahay. Pero marami rin ang lumalabas para pumasok sa trabaho. Kaya naman, hatid namin sa inyo, Bida Solution Tips. Sa biyahe, iwasang hawakan ng muka at umiwas sa grupo ng mga tao. Umiwas rin sa paghawak sa mga railing o mga bagay na posibleng nahawakan na ng ibang tao. Sa opisina, sagutan ng health declaration form. Magpatingin kung may naramdamang sintomas. Palaging i-disinfect ang sariling workspace at kagamitan. Pahiram naman ng ballpen saglit. Kasama yan sa no-no. Iwasan ang hiraman ng gamit dahil dito rin nagsisimula ang pagkakahawa. Oo nga no, at huwag magmi-meeting sa loob ng kwarto o pantry na kulob ang space. Online meeting para mas safe. Sa bahay, bago umalis, kumain ng tamang nutrisyon, magbaon ng tubig, alcohol o sanitizer. Magdala ng ekstrang damit para ito ang pamalit mo pagdating sa trabaho. Agad na labhan ng sinuot, maligo at maglinis agad ng katawan. Tandaan, Bida Solution kaagapay! Isang paalaala para sa mas ligtas na bukas. Hatid sa inyo ng hashtag Bida Solution at ng FEBC Radyo TV. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Praise Release. Hello kaagapay! Isang mapagpalang araw ng linggo muli sa inyo. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po si Absi Di Ferrer. Bukas ay panibagong linggo na naman ang inyong tatahakin. Pero samahan niyo muna muli ako sa isa na namang storyang maghahatid ng ngiti, pag-asa at inspirasyon. Nakaka-inspire na masaksihan ang patuloy na pagbabayanihan at pagtutulungan ng mga Pinoy ngayong pandemya sa pamamagitan ng nasimulang community pantry. At hindi lamang yon, nakakatuwa rin dahil maging ang mga kabataan ay makikita na rin na nakikibahagi sa gawaing ito. Pinatunayan yan ng mga nakitang batang lalaki na taga-barangay Betag sa lugar ng La Trinidad, Benguet. Kwento ng isang teacher at school nurse na nakilala na si Mia Magdalena, dumayo ang 3 bata sa kanilang community pantry, sakay ang kani-kanilang bisikleta.
Pero pumunta pala ang 3 bata hindi para kumuha ng mga kailangan, kundi para magbigay ng donasyon. Masaya iniabot ng mga bata ang mga supot ng lettuce para ilagay sa community pantry. At hindi lamang doon natapos dahil bumalik pa ang mga bata para magdala ng karagdagan pang donation. Labis naman ang paghanga ng guro sa kanilang ginawa dahil bukod sa pagtulong, tumutulong at nagtatrabaho na rin ang mga ito sa isang strawberry farm. At ang mga gulay na dala nila ay ani mula sa kanilang bukid. Napakagandang halimbawa ng pagtulong sa kapwa kaagapay. Dito makikita na wala sa edad o estado man ng buhay ang pagbibigay ng tulong. Ang sabi nga sa Mateo Kabanata 5, talata 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Napakagandang paalala ito sa atin kaagapay na ang mabubuting gawa ay hindi natin ginagawa para sa sarili o para maging tanyag. Ito ay ginagawa para bigyang luwalhati ang nag-iisang pangalan at yon ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya patuloy maging daluyan ng pagpapala at maging instrumento para maihayag ang pangalan ni Jesus sa anuman kalagayan. Sana kaagapay at nakapulutan mo ng inspirasyon ang storyang naibahagi ko. Muli ako po si Absidy Ferrer. Stay safe kaagapay! Maraming salamat, Absidy Ferrer, sa kwento ng bukal na loob o bukal sa loob na pagbibigay. Naku, thank God for Pinoys with such generous hearts. At lubos rin po kami nagpapasalamat naman sa mga generous partners ng FEBC all throughout the years. Sa inyo pong pananalangin, siyempre, at sa inyong pagbibigay. 73 years na kaagapay sa darating na Hunyo ang Far East Broadcasting Company Philippines. Isa po kaming non-profit, non-commercial media network ng amin pong layunin, ibahagi ang pag-ibig at pag-asa dala ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo, ramdam po namin at kitang-kita ang katapatan ng Diyos sa amin pong ministeryo. Kaya tuloy-tuloy po kami sa kanyang grasya. Maglilingkod na mayroong kagalakan hanggat kalooban po ng Panginoon. Kaya habang mayroong tinig, aming sasambitin ang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man.
Magpapatuloy lang na gumawa ng kanta. Habang ngayong wala ka pa, di ako mangangamba. Magpapatuloy lang na tumugtog sa kanya. Sa itinakdang oras, alam kong darating ka. Magkasama tayo, maglilingkod sa kanya. Ako magsusulat ng titik, maglalapad ng himig. Magiging isa ang pintig. Habang ngayong wala ka pa, di ako mangangamba. Magpapatuloy lang na gumawa ng kanta. Habang ngayong wala ka pa, di ako mangangamba. Ang panalangin ko, alam kong diringgin niya. Sa itinakdang oras, alam kong darating ka. Magkasama tayo, maglilingkod sa kanya. Ako magsusulat ng titik, maglalapad ng himig. Magiging isa ang pintig. Ang nakita kong importance ng waiting, yung will ni Lord, yung right timing ni Lord na hindi ka niya dadalhin sa isang season ng life mo pag hindi ka pa ready. So, yung waiting season na yun, natutunan ko na si Lord, hahayaan ka niyang mag-grow yung character mo para when that person comes, you are ready. At tama na din yung heart mo. To be a blessing to that person. Sino man ang inilaan, kahit gaano katagal, ang bawat araw na dumaraan, ito ay patungo sa iyong harapan. Sa itinakdang oras, alam kong darating ka. Magkasama tayong maglilingkod sa kanya. Ako magsusulat ng titik, maglalapad ng himig. Magiging isa ang pintig. At sa tamang panahon ay masisilayan ka. Sabay tayong dalawang gagawa ng musika. Ako ang tutugtog at ikaw ang kakanta. Ako magsusulat ng titik, maglalapad ng himig. Magiging isa, magiging isa, magiging isa. Ang pintig. Si Ava Canaceli, original composition niya yan. Siya rin ang umawit, isang pintig. Dito po yan sa 702 DZAS. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig and good afternoon. Mula sa Tanza, Cavite, sina Monina Barahenyo Ibesa, Maricor Lucas Tandang, Mati Migalian Naringahon, kay Pastor Gilbert and Cassie Asor ng Antipolo City, Rizal, Nena Gideon Cardinez,
Al Dionisto Asuncion ng San Jose City, Nueva Ecija. Mula naman sa Parañaque, happy listening po, Armida Crisostomo Velarde. Mula sa San Diego, California, Andrea Montalvo. Kay Marisa Bantayan, Lina Umali, and Nanay Linda ng Brooklyn Subdivision. Thank you po. Ako po si Aloha Cero. Good afternoon. Patuloy po kayo nakikinig sa Praise Release sa amin pong AM station dito sa Ortigas Center in Pasig City. Meron po rin tayong original music at composition naman. Aawitin sa cover ni Diofine Kulanag, Katapatan Mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo sa akin. Kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa
Dakila naming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo at kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin. At itinatalaga po namin sa inyo higit sa lahat ng manggagawa naway mapaglabanan nila, Panginoon Diyos. Would you provide for the resources that we all need to combat, Panginoon Diyos, itong virus na to, at bawasan mo, Panginoon Diyos, ang aming pag-aalala. Alam po namin, Panginoon Diyos, na ang kapahintulutan mo sa ganitong sitwasyon, ito po ay may katapusan at may aral po kayong ipinagkakaloob sa amin. Bigyan mo, Panginoon Diyos, ng tugon ang karaingan ng lahat ng mga nananalangin sa inyo patungkol sa aming nararanasan. Muli, Panginoon Diyos, pinagkakaloob namin sa inyo to at alam po namin, Panginoon Diyos, maging ang iyong ginagawa ay mabuti, Panginoon Diyos, sa aming mga hinahangad sa pangalan ni Jesus. Ito ang FEBC Philippines. Ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. 1116 DXAS, Zamboanga City. 1162 DXKI, Coronadal City. 103.3 The New J, Cagayan de Oro City. 1197 DXFE, Davao City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, Tacloban City. 1143 DZMR, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, Metro Manila. 702 DZAS, Mega Manila, at sa online live streaming, Now XD at Pinoy Connection. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa 702 DZAS, ang oras sa buong Pilipinas, 6:00 ng gabi. Magandang araw, kaagapay! Ako po si Kayla Escalante para sa isa pang kwentong inspirasyon. Sa pagpapatuloy ng pandemya, patuloy rin ang pagpapakita ng ating mga kababayan ng pagtulong sa kapwa. Gaya na lamang ng isang 17 years old na babae sa barangay Bulalo, Sultan Kudarat na si Sherwina Abdurahi. Gamit ang kanyang ipon, nagtayo siya ng sariling community pantry. Alay niya ang libreng loaf bread at peanut butter para sa lahat ng mga dumaraan sa kalsada at gustong kumain. Mula ang kanyang ipon sa nalikom na pera mula sa pagbebenta ng ilang mga damit. Nakasuporta naman ang kanyang mga magulang na matagal na ring nagbibigay ng mga pagkain simula ng nagpandemya. Nakagawian na rin ng kanilang pamilya ang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo kung sobra ang mga biyayang natatanggap. Masaya naman ang mga ito dahil sa kabaitan ng kanyang anak na sa murang edad ay malawak ang kanyang pag-iisip at mapagbigay basta mayroon siya. Salamat sa gawang kabutihan na ito, Sherwina. Na sa murang edad ay alam mo na ang kahalagahan ng pagbibigay at pagtulong sa kapwa sa sarili mong pamamaraan na pag-iipon. Kaagapay, speaking of pag-iipon, material man o hindi, may bilin dyan ng Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21, huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ng iyong puso. Kaagapay, ano ang mga bagay na pinakahalagahan mo? Hindi naman sinasabi na mali ang pagkakaroon ng ipon. Concern lamang ang Panginoon sa kung paano mo ito pinahahalagahan. Baka naman nasa puso mo na ito at ito na ang pinaka-importante sa buhay mo. Nais ng Panginoon na mag-invest tayo sa bagay na pang-eternal.
Ito ay ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Kung ilalagak ang pagpapahalaga sa makamundong bagay, ito ay temporary lamang. Ngunit ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya ay isang walang katapusang bagay. Kaya kaagapay, store up treasures in heaven. Mag-ipon ng makalangit na bagay higit sa makamundo at pansamantalang bagay. Magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon at gumawa ng mabubuting bagay. Para sa Praise Report, ako po si Kayla Escalante. Stay safe, kaagapay!
Isa sa mga classic papuri songs, a composition by Caselia Marcelo, Diyos ng Himala. Cover po yan ni Benjamin Agaza. Next up, an Arnel Dipano composition, Lead Me Lord. Aawitin naman sa version ni Hannah Abogado right here on 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Ooh, you are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Oh, lead me, Lord. Lead me, Lord. Kaya na rin naghanap pagmamahal
na sadyang wagas. Isang paglingap na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinami ng daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligayang magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ang puso at damdamin, ngayong ikaw ay nasa aking buhay. Anong pagsubok man ika'y nakaalalay, kaibigan kang di malilimutan. Ikaw pala ang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kano man kadalas kitang kalikuran at saktan, ang pagpapatawad ay agad lagi mong laan. Kailan pa man ikaw pa rin, handa akong tanggapin. Ikaw pala nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Happy Sunday, kaagapay! Ako po si Arwel Mendoza. Sana ay nasa mabuti kang lagay ngayon. Narito ang ilang kwentong hatid ko sa iyo na tiyak kapupulutan mo ng inspirasyon. Isang ginang ang hinahangaan ngayon sa Las Piñas City dahil ang kanyang negosyong eatery ay kanyang binuksan upang mamahagi ng libreng pagkain tulad ng pansit at juice sa mga food delivery rider na dumadaan sa kanilang lugar. Kinilala ang ginang bilang si Loretta Caparos o mas kilala sa tawag na Aling Lors. Ayon sa kanya, mahalagang may laman ang tiyan ng mga frontliner tulad ng mga delivery rider para may lakas sila sa kanilang pagtatrabaho. Katuwang ni Aling Lors sa kanyang gawain ng kanyang asawa at isa nilang anak. Dako naman tayo sa lungsod ng Maynila. May espesyal na handog ang mga pulis sa Sampaloc, Manila para sa mga namamasadang tricycle driver. Namahagi sila ng libreng lugaw at nagsagawa din ng libreng check-up para sa kanilang blood pressure, lalo't marami sa namamasada sa kanilang lugar ay may edad na at kailangan din bantayan ng kanilang mga kalusugan ngayong may banta pa ng COVID-19. Hindi lang yan, sinagot na rin ng Pulis Sampaloc ang boundary fee ng mga tricycle driver na binabayaran nila sa kanilang operator.
Labis naman ang tuwa at pasasalamat ng mga tsuper sa mabuting inisyatibo ng mga pulis. Nakatutuwa na makarinig ng ganitong mga kwento. Ipinakita lang sa atin nila Aling Lors at ang ating mga kapulisan mula sa Sampaloc, Manila na ngayong pandemya ay pagbabayanihan at pagmamahalan ang patuloy nating ipalaganap na sa kabila ng takot, kawalan ng pag-asa at dilim na bumabalot sa atin ngayon, sila ay inspirasyon sa atin na maging liwanag at maging pagpapala sa mga kababayan nating nangangailangan. Sinabi ng Panginoon sa Hebreo Kabanata 10 talata 23 hanggang 25, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. At iyan ang hatid ko sa iyo. Muli, ako po si Arwel Mendoza. Stay safe kaagapay! Praise Release. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Praise Release for the past 1.5 hours. Siyempre po, nagpapasalamat sa ating buong team, kina Arwel Mendoza, Absi Di Ferrer, Kayla Escalante, and Grace Estabilio na sa rin pong naglagay ng ating covers and music lineup. Sa control naman, nandyan si Kuya JV Tabua and Kuya Benjo Morano. Sa RTV team, Aileen Valdez, Wen Balatucan, Chris Rosete, and Abby Glindo. Maging po ang ating broadcast engineering team, Rafi Bardoquillo, Nalds Pagador, and Kuya George Cristobal sa Bocaue Transmitter site. Meron po tayong iiwan sa inyo na salita ng Panginoon. Ito naman, King James Version from Ephesians chapter 2, verse 10. Ephesians 2, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Purihin ang Panginoon at nawa nga po, Diyos Ama, ay patuloy kaming maging tagagawa ng inyo pong mga kautusan. Papuri po sa inyo lamang. In Jesus' name, amen and amen. Ako po si Aloha Cero. Siyempre, maraming salamat sa iyo kaagapay na sumama sa amin, nakinig sa Praise Release dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Iwan po natin ang isang komposisyon ni Hernan Baluyot, aawitin ni Luis Cortez. Mula po yan from our very own Papuri 22 album, Pag-ibig Mo. God bless you, kaagapay. Katawan mo sa krus.
pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Praise Release.